Hello mga kapatid, magandang araw at oras sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng varnish. Ang ginamit ko dito mga kapatid ay sanding sealer at clear gloss lacquer. Tapos yung isang inihalo ko ay clear flat o dead flat lacquer. Ang mga materialis na ito ay matagal na naming ginagamit. Ito ay mura at napakaganda ang kalidad nito. Maraming gumagamit nito at maaari ding merong hindi nakakaalam nito. Alam nyo ba ang tibay ng clear gloss lacquer na Boysen? Hindi ko naman ipinopromote ang product na ito. Pero ito ang matagal na naming nakasanayan na ginagamit sa loob. Ang clear gloss lacquer ay napakatibay. Huwag nyo lamang gamitin ito sa labas. Kailangan ito ay nasa loob. Ang unang ginawa ko dito mga kapatid, ito ay pintuan ng aming cabinet. Ang plywood na ginamit ko dito ay plyboard. Para hindi na kayo maglagay ng edger o kaya sa mga nosing niya, ang gagamitin nyo na lang ay itong body filler para hindi magtuklap yung bungad o kaya yung mga gilid niya. Ang body filler ay napakatibay nito, parang semento katibay. Pag tumigas yan ay hindi mo na matutuklap yung gilid ng plywood. Kaya plyboard ang ginamit ko dito mga kapatid ay magaan. Ngayon ang ipapaliwanag ko dito ay tungkol sa pagbabarnish. Ang unang preparasyon natin dito ay kailangan nating lihain ng bahagya. Yung mukha kasi ng plyboard ay medyo marumi at para matanggal at para puputi siya. Kasi pag hindi nyo liniha yan ay medyo pangit ang kalalabasan. Ang ginamit kong liha dito mga kapatid ay number 100. Ang pagliha niyan ay huwag nyo masyadong idiin. Pag niliha nyo yan ay magiging parang puti. Depende sa kulay ng plyboard. Pag liniha nyo ay magiging makinis at mas magandang patungan ng sanding sealer. Unang-unang gagamitin natin dito ay sanding sealer. Huwag lang natin kalilimutang pagpagan ng mabuti. Doble-doblehin natin sa pagtanggal ng alikabok para mas maganda ang itsura ng ating pagbabarnis. Yan ay ilang beses kong pinagpagan para siguradong wala siyang alikabok. Ang mixing ratio na nilagay ko dito mga kapatid ay wala. Kumbaga, hindi na ako nag-mix ng lacquer thinner. Bali, ang gagamitin natin dito ay paintbrush na D3. Pwede rin kayong gumamit pa ng mas malaki. Pero yung D3 na ginamit ko na paintbrush ay medyo malaki na yan. Kasi hindi tayo gagamit ng compressor. Maraming magre-reklamo sa mga kapitbahay natin. Ito yung ginamit kong sanding sealer B1254. Ito yung ginamit kong sanding sealer mga kapatid. Haluin lang nating mabuti. Huwag na tayo mag-dilute ng lacquer thinner. Basta haluin natin mabuti, saka natin ipahid gamit ang paintbrush. Ito yung ginamit kong paintbrush mga kapatid. Champion ang pangalan niya. May mga paintbrush na ginagamit sa varnish na mga original. Pero ito pwede rin naman itong gamitin kahit ordinary na paintbrush. Sa mga gustong matuto sa varnish, ganito lang ang gawin nyo. Pahiran lang natin ng sanding sealer. Kailangan yung kamay natin ay magaan. Kahit ang pagpahid natin ay sundan natin yung betas o kaya yung design ng plyboard. Ang pagpahid natin dyan ay isang portion lamang. Huwag kayong papahid ng pabalagbag. Kasi pagka glossy ang ginamit natin dyan ay maaring makikita mo yung bahid-bahid o kaya yung pabalagbag na pagpahid. Ang pinakamagandang preparasyon nito mga kapatid ay habang kumakapal ay gumaganda. Bali ang ginawa ko lamang dito ay apat na coating. Kumbaga pagkatuyo pahid, puro sanding sealer lang yun mga kapatid. Ang sanding sealer kasi na lacquer
ay napakadaling matuyo. Pagkapahid mo, pagkalipas ng 10 minutes, tuyo na naman yan. Gusto nyo naman na patuyuin mabuti, pwede rin. Pero pag nagmamadali ka, kahit kada 10 minuto o kaya 15 minutes, pwede nyo na itong patungan. Pero ang preparasyon dito ay gaya ng una nating ginawa kanina, liha number 100, pagpaga mabuti, tapos pahiran ng sanding sealer gamit ang paintbrush. Pahiran natin ng isang mano, pagkatuyo, lihain natin ng 240. Kasi yung unang pagpahid natin ay lalabas yung mga gaspang ng kahoy. Pag pansinin nyo, pagka unang pahid nyo, haplosin nyo yung plywood ay magaspang. Kaya kailangan natin yun na lihain ng 240. Pwede ring 320 para kikinis siya. Pagkatapos nyan, pagka napahiran nyo na ng 4 na mano na sanding sealer, bago kayo magtatap coat, ay lihain nyo ulit ng 240, 320 para pag nagpahid kayo ng pang top coat ay makinis yung susunod na pampinis natin. Ngayon naman ang mixing ratio na gagawin natin sa pagpahid ng bali semi-gloss lang ang gagawin natin mga kapatid. Ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagamit tayo ng clear gloss, kaya semi-gloss ang ginamit ko dito ay medyo may depekto yung plywood na binarnisan ko. Kasi ang akala ko dito na gagawin, ang alam ko dito na gagawin ay pintura. Pagka varnish kasi ay napakaselan, kaya pagka varnish ang gagawin nyo ay kailangan hindi pwedeng magasgagasgas ng malalaki, o kaya ingatan nyo lang, lalong lalo na yung mukha nya, yung nakikita ng tao. Kailangan yan maingat kayo sa pag-assemble, lalo na sa paglalagari o sa mga pagkakatam. Kailangan yung mukha nya, kailangan ang mukha ng babarnisan natin na plyboard ay makinis, halos walang depekto, kasi ang varnish ay napakaselan. Ngayon ang pagpahid naman ngayon ang mixing ratio naman ng gagawin natin ay semi-gloss. Hindi siya makintab, hindi naman siya flat na flat. Kumbaga katamtaman yung kintab niya at katamtaman yung pagka-flat niya. Kaya ang timplada natin dito ay 1:1. Kung gaano karami yung clear gloss lacquer, ganon din karami yung dead flat lacquer. Ang sekreto lang ng pag-mix nito ay paghaluin natin ang dalawang varnish na ito, kailangan yung dead flat natin ay haluin nating mabuti. Gaya ng nakikita nyo dyan mga kapatid, merong tumitining sa ilalim. Yun yung pagka-flat nya. Kasi pag hindi nyo haluing mabuti yan, ay hindi magiging epektibo yung pagkaka-flat. Kasi pag pinaghalo mo yung clear gloss saka yung clear flat, magiging semi-gloss na yan. Kaya natin ginawang semi-gloss yung mukha ng plyboard para magmukha siya talagang natural na kahoy. Maganda ang itsura niya pagka hindi siya ganong makintab at hindi masakit sa mata. Ang sekreto din yan mga kapatid ay kaya natin ginawang semi-gloss para hindi halata yung depekto ng mukha ng plyboard. Kailangan lang haluin mabuti kasi yung tumitining na nasa ilalim ng dead flat ay yan ang pagka-flat nya. Pag hindi mo hinalo mabuti yan ay hindi magiging epektibo yung pagkaka-semi-gloss na ating paghaluin. Pag pinaghalo mo kasi yan na hindi mo hinalong mabuti, pag pinaghalo natin yung clear gloss at clear flat na hindi mo hinalo na mabuti yung dead flat,
magiging glossy pa rin siya. Kasi yung tumigas sa ilalim ng dead plat ay yan na yung pagka-plat niya. Magiging epektibo pagka hinalo mong mabuti yung nasa ilalim. Yan lang ang sekreto ng pag-mix ng semi-gloss na varnish. Pag gumamit pala kayo ng thinner ay huwag kayong bibili ng ibang thinner, lalong-lalo na yung mga mumurahin. Kailangan pag gumamit kayo ng lager thinner ay Boysen din ang brand niya. Huwag kayong gumamit ng mga thinner na Fury, yung mga ordinary huwag kayong gumamit kasi hindi niya kayang tunawin yan. Kailangan pag naghalo ka ng thinner ay yung Boysen din na lager thinner. Ang mixing ratio naman nito mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, kung gaano kadami yung dead plat, ganun din yung clear gloss. Kasi paintbrush ang gagamitin natin, pwedeng medyo malabnaw, pwedeng medyo malapot. Pero ang ginawa ko dyan ay 1:1. Kumbaga, ibig kong sabihin, kung gaano karami yung clear gloss, ganun din karami yung clear plat. Ngayon sa pagmix naman ng lacquer thinner, pwedeng lagyan mo lang ng 10% na lacquer thinner at yung lacquer flow ay 2% lang. Huwag nyo lang sosobrahan kasi yung iba nag-aalinlangan sa pagmix ng varnish. Pagka brush ang gamitin nyo, kahit konting thinner lang at konting lacquer flow. Pero pag mainit ang panahon, kahit wag na kayo maglagay ng lacquer flow. Yung lacquer flow at lacquer thinner, wag kayong matakot sa pagmix kasi kahit medyo marami yung lacquer flow at yung lacquer thinner, halimbawa 10% yung lacquer flow kasi nakalagay sa label ni Boysen, kahit 2% lang. Kahit malagyan mo ng 5%, okay lang. Ganon din sa lacquer thinner, hanggang 20% sa dami ng ilalagay mo. Pero pag maglagay ka ng kahit 10% lang na lacquer thinner, pwede rin. Sa pag mimix kasi ng ganyan, yung iba nag-aalinlangan sila sa pagdidilute ng lacquer thinner at lacquer flow. Ang payo ko lang sa lacquer flow mga kapatid, kahit mainit ang panahon o malamig ang panahon, pwede kayong maghalo. Kahit 2% lang, konti lang. Kasi pag nasobrahan mo ng lacquer flow ay medyo matagal matuyo. Ang kagandahan lang ng varnish na ito, halos ilang dekada na namin ginagamit ito. Ito ay tumatagal hanggang 20 years o higit pa. Ang kalaban lang ng varnish na ito ay yung sikat ng araw. Kasi may mga varnish na panglabas o kaya nasisikatan ng araw, meron din varnish na pangloob. Ito yung mga varnish na ginagamit na matagal ng panahon. Kasi pag gumamit ka ng ibang mga brand na varnish ay napakamahal, sa 1 litro napakamahal. Pero ito sa 4 liters nito ay nagkakahalaga lang ng 900, depende sa hardware. Kasi ngayon tumaas na ang mga presyo ng pintura. Ganon din hindi sila magkakalayo sa sanding sealer. Hindi sila magkakalayo sa presyo sa sanding sealer, clear plat lacquer at clear gloss lacquer. Ito ay gaya ng sinabi ko, matagal na talaga namin ginagamit ito. Ito ang isa sa pinaka-affordable o kaya kayang-kaya ng bulsa. Hindi gaya ng ibang brand na sa 1 litro ay umabot ng 600, 500, ganon. Ito sa 4 liters ay halos wala pang 1,000. Marami ka nang mababarnisan sa 4 liters na Boysen.